Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na mid-August reading for luck and success. So Scorpio, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na dapat mong malaman para ma-attract mo na this time yung swerte at manifestation at success. Ano yung mga bagay na humaharang sa'yo o pumipigil sa'yo para makuha yan. Ano yung mga blockages. So hihimayin natin yan para matumbok mo na yung goal mo. And what do you need to realize in order for you na mapabuti, mapag-aaral at mapaandar na ang buhay mo in general moving forward. Okay? So I want you, Scorpio, to take this moment and close your eyes and breathe with me. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Okay, now open your eyes, Scorpio. Ngayon na open ang isip, puso at damdamin mo para sa reading natin. Ma-unlock mo na para matumbok mo na this time ang iyong swerte and success. So, Scorpio, upo-upo na. Sit down and listen to this reading. And kung meron kang mga niluluto ay tignan-tignan mo parang dalian ha. O kaya doon ka tumambay sa kusina para gamay na gamay mo yung niluluto mo. Okay? So ngayon, kunin mo lang intuition mo ha para makuha mo yung para sa'yo. Okay? So Scorpio, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion. So kung meron kang parang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading para po doon, masagot yung tanong na yan. Sa isip lamang ha, huwag mo susuot sa baba. Sekreto lang natin yan and wait for that at the end. Okay? Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading dito sa ating channel tungkol sa mga Scorpio. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So Scorpio, na naghihintay sa iyo ngayong mid-August luck and success. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Wands. This is your power. Power to win. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of what you need to practice more, you have the Five of Cups. Wow, five fives all about changes. May mga change ka doon na kailangan gawin this time in order for you na mag-succeed na. In the area of what you need to hold on to, ano kailangan mong kapitan, you have the Three of Pentacles. Yes. In the area of what you need to amplify, you have the Knight of Wands. Ano kailangan mong palaguin? Ito yon, Knight of Wands. In the area of what you need to expect, ano kailangan mong asahan this time? You have the Three of Swords. Meron kang 5-5 and 3-3. Ang 3-3 po, you are loved, you are appreciated, you are guided by your ancestors na namayapa na. So ngayon, Scorpio, kung kailangan mo sila ipagtirik mo sila to give thanks to them kasi pinaprotektahan ka nila with the 3-3 here. So, go pray for them. Alahanin mo sila. Pwedeng bisitahin mo din. Kung sino naman yung naiisip mo na ancestors na gumagabay sa'yo, you can visit them in the graveyard kung talagang malapit sa'yo. Pero ngayon, ipagtirik mo, yan ang mabisang paraan to thank your ancestors. Okay? In the area of what you need to fix, ano kailangan mo ayusin this time? You have the Eight of Cups, okay? In the area of your good things, mga magagandang darating, you have the Ace of Wands. Wow! New opportunity, napakaganda nito. May bagong darating sa life mo na napakaganda. So, congratulations. In the area of your divine messages, you have the Four of Wands from 4 to 5. 5 to 4. Talagang may kaayusan, may sistema. Mamaya pag-usapan natin to. In the area of your outcome, ito ang sign na nandyan na yung luck and success. Ito yon, mamaya pag-usapan natin siya at the end of our reading. So bago natin basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background, you have the Page of Wands. Okay, dito sabi ng spirits mo, ang armas mo, Scorpio, this month, ang armas mo para magtagumpay ka ay yung huwag mong aatrasan ang isang blessing. Halimbawa, may inaalok sa yung bagong trabaho, may kailangang asikasuhin dito, may nag-aalok sa iyo, huy Scorpio, sama ka naman sa amin, may trabaho dito, may sideline, baka pwede ka. Narinig ko dito na kung may darating sa yung bagong oportunidad na nakakatakot, syempre, may alinlangan ka, may duda ka, pero parang sabi ng spirits mo, itry mo muna, subukan mo muna, give it a chance, okay? Give chance for opportunity to change your life. Especially here, you have 5-5. May mga bahay ka doon kailangan i-change ngayon, okay? Kung may darating, aralin mo daw muna bago mo hindian, no? Huwag ka basta hindi na hindi o ayaw ng ayaw. Some of you are very choosy. Kasi siguro minsan papaaway ka, no, Scorpio? Kasi sometimes napakatagas ang ulo mo eh. You're very, very stubborn. You only do what you think is best for you, no? Ikaw yung tao na very resourceful, maparaan, madiskarte. Pero at some point, kapag may dumating na blessing, na parang
okay naman sa'yo eh. Handa ka naman eh. Pwede ka naman eh. Bigyan mo muna ng tsansa. No, baka yan na yung para sa'yo talaga. Baka yan na yung babago sa'yo ng buhay mo. So, give this option or choice or blessing a chance. And huwag ka muna basta-basta hihindi. Okay? Ngayon, pag-aralan mo muna. Kung medyo hindi mo gamay, kung medyo may alinlangan ka, pero pag-aralan mo, i-check mo, ipagtanong-tanong mo, mag-research ka, no? If this is really something na pwede sa'yo. Pero, narinig ko, hindi naman ibibigay yan kung walang meaning eh, kung walang saysay eh, no? So, baka yan yung bigay sa'yo ni God. So, why not check it mo muna, no? Kung ikaw ay duda, kung ikaw ay may skepticism, and ipagtanong mo. Halukayin mo muna para makita mo kung yan ba yung para sa'yo, okay? At your center, you have the 5 of Wands. Masyado na magulo ang buhay mo, Scorpio, okay? Medyo may conflict, may away, may sigalot sa pamilya, at may bagay kang parang sabi ng spirits mo, kailangan mo maging busy ngayon eh. Sa dami ng sigalot, sa dami ng problema, kailangan maging busy ka muna, no? Kailangan maging abala ka muna sa ibang bagay at wag ka na daw muna mag-dwell dito. Iwasan mo daw muna, get out, go for a walk. Kung medyo parang gusto mo nang sumabog at gumalit, sumigaw, maglakad-lakad ka, sa iba mo isigaw yan, no? Sa hangin, sa park, okay? Para hindi ka lalo makadagdag pa sa gulo at sigalot, no? Ngayon, kailangan ikalma mo ang puso mo, maghanap ka ng recreational things, baka ito na yun, baka ito yung abala o business na kinakailangan mo, kaya siguro talaga may darating na bago eh. With this wand na hawak-hawak niya, parang ano to? Sige, aralin ko, baka pwede sa akin yan. Ito yung magbibigay sa'yo tawag dito, magpapabisi sa'yo in order for you na kalimutan to parandalian. Tong gulo, sigalot with your family members or sa co-workers mo o sa mga kaibigan. Kasi parang hindi mo na kaya, parang ang gulo-gulo na, sakit-sakit sa ulo. Gusto ko na umalis dito. And this is one of your way to really tap out muna. No, pwede mo pa naman tong ayusin, pwede mo naman tong buhisiin pa. Pero sa ngayon, nakita ko na bitawan mo muna. Huwag mo nang harapin, huwag mo nang pasukin. Meron pang ibang makakatulong sa'yo. O kaya meron pang ibang dapat asikasuhin ka pa muna, nakapakipakinabang din, nalalamon muna ng oras mo in order for you to really have a breathing room, away from this, okay? Nakita ko rin some of you ay meron kang ginagalawan na industriya o lugar na parang sobrang chaotic, masyadong competitive for you. Parang sabi ng spirits mo, magkakaroon ka ng isang bagong opportunity na itatapal mo dito. Nakita ko na parang, for some of you hindi to para sa lahat. Meron sa inyo, sobrang competitive nung ginagalawan mo, makakahanap ka ng isang bagay na magiging bala mo para manalo ka dito. Nakita ko yan, for some of you hindi para sa lahat. For some of you, parang bigla-bigla, boom, may darating na bagong strategy o paraan. Halimbawa lang ano ba magandang halimbawa? Halimbawa meron kang ginagawa na sa palengke. Halimbawa tindera ka sa palengke. Tapos, ang daming mga kakompetensya here and there. And then, boom, bigla ka nakaisip ng isang pakulo. Halimbawa, meron kang sound system na maganda, pwede mo ilagay sa harapan. Tapos may tugtog. Tapos na-attract doon yung mga customer. Ay, dito sila lalapit sa'yo. Kasi binobroadcast sa sound system yung mga binibenta mo. Ganyan. So, medyo makakaharap ka ng pakulo. Halimbawa, magiging busy ka. At sabi mo, ay, why not gawin ko to? Why not i-try ko to? Baka ito yung makatulong sa akin para manalo ko sa competition. Parang ganon yung example, no? Meron kang a brand new alas na mga gamit para manalo dyan. Para sa ibang Scorpio yan na hindi para sa lahat. But for some, yung sa una kong sinabi, yes, get out of this chaos, get out of this drama. May conflict sa pamilya, may conflict sa ginagalawan mo na parang kailangan lumayo ka muna at mag-asikaso ka muna ng ibang bagay na magiging busy ka, okay? The 5 of Wands being clarified by the 8 of Pentacles. Yes, work on this. Okay? You have to work on something else. Especially, ngayon sabi ng spirits mo, kailangan mo nang payabungin yung mga bagay na magpapaabante sa buhay. Something to elevate your work, will elevate your lifestyle, your buhay in general, no? Kaysa mag-dwell ka dito sa mga bagay na, alam mo na, masakit, kailangan harapin kasi mahalaga sila sa'yo. Baka mahal mo sa buhay yan, baka family mo. Pero at this point, worth it ba? Worth it ba na harapin? Worth it ba na makipag head-to-head ka with the conflict, with the awayan, with the sigawan? Lahat may init ang ulo lahat sarado pang isip So ngayon, asikasuhin mo muna yung mga bagay na kapaki-pakinabang, yung magbibigay sa'yo ng pera, yung magbibigay sa'yo ng asenso sa buhay. Yun na lang muna isipin mo ngayon. Yung ibang tao, yung mga chismis, drama, bitawan mo muna, okay? In the area of your what you need to practice more. Okay? Ito napakahalaga for your Scorpio. Ang kailangan mo i-practice ng madalas sa buhay mo this time is to let go and move on. Okay? Marami ka na mga bagay na dapat nang bitawan sa nakaraan. Toldok na dapat yun, Scorpio. Past na yun. Past is past. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, okay, I need to move on. I need to leave that behind. Baka ito ay relasyon, no? Baka ito ay
mga past endeavor, past jobs na wala pinatunguhan, mga pangako na nauwi sa wala, o mga bagay na ginawa mo na ikaw ang may kasalanan, o ikaw ang naging rason kung bakit na natapon niya mga yan, o bakit nauwi sa wala, no? Sabi ng Spirit, so patawarin mo na sarili mo. Patawarin mo na rin sila. Kung hindi mo sila kayang patawarin, then let them do what they want to do. And then, detach mo na yung sarili mo doon. Okay? Isara mo na yung portion na life mo. Close that chapter. And meron ka naghihintay na bago sa'yo. Oh? Meron kang 2 of cups sa likod. Yan ang symbolismo na, huy, tama na yung pag-dwell dyan. Tama na yung pagbisita mo sa nakaraan at pag-replay mo ng mga bagay na inuulit-ulit mo, sana gato ginawa ko, sana gato sinabi ko. Okay na yon. Hindi mo na mababago yan. Past na yan. Okay? Tapos na yon. Kahit pa i-replay mo sa isip mo yan, wala ka na mababago pa para itama yun. Kasi yun na yun eh. And that's life. That happened. Ano? Kung nagkamali ka man, okay lang yan, Scorpio. Huwag mong bugbugin ang sarili mo, okay? Kung nagkamali ka, nagkulang ka, nagkamali ka ng desisyon, ikaw may kasalanan, okay lang yan. At least natuto ka. Ang tanong, Scorpio, natuto ka ba talaga? Kung natuto ka dyan, kayang-kaya mo na mag-move on and chase new life. And i-apply mo yung natutunan mo doon sa mga bagong ginagawa mo, okay? Time na to para mag-move on. Lagi mong i-practice in everyday. Moving on. Pag tumawag siya, hindi ko natatanggapin. Kapag nag-call siya, i-block ko na siya sa cellphone ko. Yung mga bagay na in the past hindi ko nababalikan, okay na ako doon, payapa na ako. Okay? Yan yung kailangan mo i-practice everyday. Okay, Scorpio? Para totally makuha mo na yung success mo. Kaya siguro hindi mo pa nakukuha yung tagumpay mo kasi nai-stuck ka sa past. Baka ganun, okay? Kailangan kailangan mo nang umandar. Okay? Especially here, meron kang bagong pagkakaabalahan, pwedeng love life dito, baka open ka na for a new relationship o date, pwede rin. Baka meron kang date here and there, pwede mo buksan ang puso mo ganyan kung nahasige naman yan. Pero meron sa inyo na para mag-try na to open your heart for something new. Baka meron ka ng bagong trabahong gusto simulan, bagong passion project, o kaya negosyo, baka balak mo na. So, this is something that will excite you. Nakita ko yan. So, ngayon, be excited because something is coming in na magbibigay sa'yo ng bagong meaning ng buhay mo. Okay? The 5 of Cups being clarified by the 9 of Swords. O, tama na. I-change mo na yan. Change mo na yung mga bagay na pinaproblema mo. Especially here, nag-overthink ka pa. Sobrang painful na kasi. Ramdam ko naman. Baka kaya hindi ka makapag-move on kasi masakit pa. Pero sabi ng spirits mo, habang masakit, habang dinadamdam mo pa, go on with your life. You don't need to be stuck here and mess your life for a very long time. Umaandar ang oras, umaandar ang mundo, mapag-iiwanan ka. Kung lagi mong dinadamdam o lagi mong binabalikan yung isang bagay na tapos na. You need to really seal that lead. Lagyan mo na ng kadena, lagyan mo ng mighty band, lagyan mo ng padlock in order for you not to visit that anymore. Okay? You need to move on. And yung mga bagay na pinoproblema mo sa past na nakahalo na sa present time mo, kailangan mo i-fix yan. No? You need to practice yourself na hindi ko kailangang alalahanin yan, move on na ako, past na yon, hindi siya part ng life ko, hindi ko na kailangan problemahin pa yon. Okay? In the area of what you need to hold on to, kailangan mo kapitan? Your collaboration with other people. May mga taong makakatulong daw sa'yo. Magaling ka, mahusay ka, Scorpio. May mga taong handang gumabay sa'yo, umalalay sa'yo to achieve more in life. Tingnan mo ikaw, nakataas ka sa bench. Ibig sabihin, may chance ka na umabante pataas. At may mga taong handang makinig sa'yo, handang umagapay sa'yo para iangat ka doon sa pwesto na yon. So ngayon, sabi ng spirits mo, kung meron ka mga bagong gagawin at may mga bagay na darating sa'yo, hindi mo to kayang mag-isa or much better kung meron kang tutulong sa'yo. Mas mapapabilis, mas gagaan, mas aandar yung mga bagay na hiyakapin mong bago. At lagi mo sabihin sa sarili mo na, may tutulong sa akin. May tutulong, may handang tumulong, may handang umagapay. Kung ngayon nag-iisa ka, kung ngayon feeling mo you are so hopeless and helpless and solely in your life, sabi ng spirits mo, may darating. Okay? May handang ibigay sa'yo si God na aagapay sa'yo to accomplish this. Kung ano man itong ginagawa mo at pangarap mo, the right people will come where they will value you, they will appreciate you, they will listen to you, and you will feel na very, very worthy ka of their time. No? Ngayon, hanapin mo yung mga taong yan na nakita ko talaga papalakpakan ka, you value ka, i-congratulate ka, you feel like you're loved and appreciated in a place where doon swak na swak ka. No? Either a new job ito, a new endeavor, a new industry, naaalis ka dito, i-accept mo to, dito talaga magkatagumpay ka. Nakita ko yung pag-level up mo dyan, na parang ito na yung time na mag-excel ka, no? In-enjoy mo yung proseso, swak na swak sa'yo, tapos nakita mo na gamay mo na, tapos parang everybody naman there is okay, babait, matitino, at saka pinapahalagahan ka, parang ganyan, okay? The 3 of Pentacles being clarified by
The Two of Swords. Yes, ngayon sabi ng Spirit mo, huwag ka na matakot ha. Huwag mo na masyadong i-guard ang sarili mo. Okay? May mga desisyon kang dapat gawin. And yung mga desisyon na yan ay nag-uugat sa yung hindi masyadong pag-guard sa yung puso. Masyado mong gina-guard ang puso mo to the point na hindi ka umaandar. Okay? Baka meron sa inyo, may magagandang idea, may mga gandang plano, pero ayaw sabihin sa ibang tao, ayaw sabihin sa grupo. Halimbawa, meron kayong group project sa iyong trabaho, sa negosyo, or sa company nyo. And then, meron kang idea na pwedeng i-execute. Sabi mo, uy, ang gandang plano ko ha, pwede yun, baka makatulong to sa amin. Pero dahil gina-guard mo yung heart mo, nahatakot ka mag-try, you're very, meron kang inhibition, sabi mo, baka mapahiya ako, baka mag-fail ako, baka hindi gumana, baka isipin nila mahina ako, baka isipin nila isip bata ako o pangit yung idea ko. Nako, wala kang patutunguhan pag ganyan. Hindi ka mag-grow. Pero kung lalaksan mo loob mo at mag-decide ka, you're very, decisive and open to a lot of possibilities and really on the dot brave to tell your plan, to tell your ideas. Nako, sinasabi ko sa'yo, pakikinggan ka nila at i-value ka nila. Kung meron man silang hindi gusto, at least pinag-uusapan at tapat sila sa'yo. Nakita ko naman na equal give and take ito. No? Everybody here is really out to parang itaas ang isa. Kaya ngayon, maging matapang ka na. Decide, and be active in your life. Okay? In the area of what you need to amplify, ano kailangan mo palaganapin? Yung iyong passion at iyong drive. Okay? Scorpio, very passionate ka. Kaya nga, dahil kasi sabihan ng ibang tao na stubborn ka. Kasi kung ano yung gusto mo eh. At ganun ka dapat ito with the Knight of Wands. Ilaban mo yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Okay? Knight of Wands really a go-getter ito eh. Go-getter. Wala siyang pakikinggan ng ibang tao, walang panda-down ng ibang tao na makakapigil sa kanya. At ina-enjoy niya yung journey niya. At ganun ka rin daw dapat this time. Yun ang kailangan mong palakihin sa buhay mo na every step, every dumarating na bagong opportunity, bagong blessing, o kaya bagong gagawin, sabi mo, sige po, gawin ko yan, kaya ko yan. Tapos give it with excitement, with love, na parang, eto na yung pagkakataon ko na baguhin yung buhay ko. There are changes coming with the 5-5 here. Talaga may pagbabago, may pag-asenso, may paggalaw sa buhay mo. At nakikita ko talaga may papasok na bago eh. Something, a life-changing moment na magpapa-excite kayo sa'yo. At kaya sabi ng spirits mo, dapat tapatan mo to ng energy mo. Okay? You have to be aligned with the blessing. Hindi pwede kang dumating yung blessing kasi ayoko po yan. Paano yung babaguhin yan ng buhay mo? Paano ko saswertehin yan? Kung yung dumarating na blessing, hindi mo tinatapatan ng excitement at saka embrace. Kailangan i-embrace mo yung bagong gagawin with so much love and passion, gawin mo hanggang dulo. Sinasabi ko sa iyo, magkatagumpay ka dyan. Okay? The Knight of Wands is being clarified by you have the Nine of Pentacles. Yes, it's all about you. Independence. Kailangan naman ikaw tumayo ka sa sarili mong paa and isipin mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Kaya go for it eh. This is all about your enjoyment, your passion, your love. Okay? Nakita ko rito, some of you are parang gusto magtayo ng sariling negosyo, baka sariling tindahan, no? Parang businesswoman ka na o businessman this time kasi sayo mo, gusto ko na magkaroon ng sarili kong pera, meron ako nadudukot every time I want, tapos meron pa akong ipon for myself, hindi na ako kailangan dumepende pa sa ibang tao, kay nanay, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, no? Lagi kang sinasabihan ako ano-ano pag humihingi ka o humihiram ka. Ngayon parang kailangan nang itayo yung para sa'yo, no? That will grow your finances. And go for it. Nakita ko yan. Go so good laban. Ma-excite ka sa gagawin mo this time because this will give you the heaven on earth, no? Pa yung kaligayahan at yung gusto mong ipundar sa buhay, magagawa mo yan this time dahil inilaban mo itong bagay na dumating. Okay? This will change talaga your money, your finances. Makakatayo ka na sa sarili mong paa. Magkakaroon ka na ng pera para sa'yo na hindi ka mag-iisip bukas makalawa kung sa kahuhugot ng ganito, sa kaheheram. Hindi ka naheheram kasi meron ka ng para sa'yo. Financial independence is your ruta kung ilalaban mo tong passion na to at susugod ka no matter what. Okay? In the area of what you need to expect, paghilom. Alam mo, pag lumalabas po si three of Swords, sinasabi ng spirits mo na nasa path ka na paghilom. Gumagaan na. Yung mga pain dito sa 5 of Cups na iniwanan mo, yung mga conflict dito sa 5 of Wands, yung mga masakit na salita, masakit na karanasan na dinidibdib mo, talaga nakatarak sa puso mo at ibubog pa. Sabi ng spirits mo, ang aasahan mo this time, hihilom na yan. Unti-unti, umaandar na, kinakaya mo ng dalhin, sa view, parang nagagawa mo ng ikwento, nagagawa nyo ng usapan, kasi maramdaman mo yan this time, Scorpio, na uy, nakakwento ko na, uy, hindi ko na iniiwasan, uy, hindi na ako napipikon once ma-open yung topic about this, about sa mga regrets mo or painful experiences. Parang sabi mo, ay, parang naka-move on na pala ako, okay na pala ako kasi na-open up mo na yun, napag-uusapan nyo na and
caring-carry mo ng harapin. Parang ganyan. So, asahan mo this time, Scorpio, naghihilom ka na. Kaya tong yayakapin mo bago, baka ito na yung ruta mo. Ito na yung magsisilbing daan. Ito bagong yayakapin mong trabaho, negosyo, passion project, or love life, pwede rin, na parang bagong-bagong darating sa'yo na aaralin mo, i-embrace mo. Ito yung makakatulong sa'yo para makapag-move on ka. Okay? Para maghilom ang sugat na akala mo hindi mo na kayang hilumin, na akala mo hindi ka na makakabangon, meron ka pang chance na bumangon, and this is your start. Pabangon ka na at pagsimula ka pa lang, okay? The Five of Swords, the Three of Swords rather, is being clarified by the Strength card. Yes, dahil matatag ka na ngayon at matibay ka, naghihilom na ang sugat. Kinaya mo. Napakaganda. Kinaya mo. Kaya deserve niya ng palakpak. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man kinakaharap mong painful, umiiyak ka sa banyo, umiiyak ka pag natutulog ka, hindi mo pinapakita sa mga anak mo, sa family members mo, kinaya mo mag-isa, eto na. Ito na yung start mong babangon ka na. And dahil matatag ka and you've been so kind to yourself, kakampi mo ang sarili mo, Scorpio. Kakampi mo ang sarili mo. Kaya sa paghandar mo na to, sa paghiram ng sugat mo, nag-ano ka pa lang ha, nag-transition ka pa lang. Kumbaga nag-a-adjust ka pa sa mga bagong gagawin mo ngayon. Kaya kung magkakamali ka man, magkakaroon ka ng urong sulong o kaya magkakaroon ka ng mga aberya-aberya here and there, okay lang yan ha. Be kind to yourself. Kasi sabi nga, gihilom ka pa eh. So dumadaan ka pa rin sa pag-abante habang binabawasan mo yung sakit o binabawasan mo yung mga painful na nangyari. So ngayon, pabangon ka pa lang, kaya be kind to yourself, okay? Yung katatagan mo, nagbubunga na, at gumaganda na yung pag-andar ng buhay mo moving forward, okay? In the area of your, what you need to fix, ano kailangan mong ayusin, una-una, bigyan kita ng cards, you have all is well. Wow! Yes, ang lahat ay magiging ayos ulit at lahat ay ayos na, no? All is well. Napakasimple, napakaganda ng message sa'yo. Kita mo ba? Malinaw naman, ano? Ang ganda ng image, di ba? All is well. Lahat ay payapa, maayos, lumalago. Green is all about growth. So lumalago ka na, umaandar ka na, and lahat ay okay. Okay? Another message you have, there is so much more to you than you think. Yes, hindi ito ang katapusan. Hindi ito ang katapusan ng lahat. Hindi ito ang katapusan ng mga problema mo, ng ginagalawa mo. Akala mo bagsak na bagsak ka na dito at dami-dami mong inaalala. Akala mo end na yon. Hindi. Meron pang higit na bagay darating sa'yo. Ito yun. A new blessing, a new beginning that will change the trajectory of your life. Magbibigay ulit ng saysay sa buhay mo. Especially here, in the area of what you need to fix, 8 of Cups. Kung talagang pagod ka na, kung talagang hirap ka na, especially here, with that drama, conflict, away, gulo, competition, at may mga bagay kang pinanghinayangan, sarado na sa buhay mo, you need to move on, move away, search for your happiness. Tingnan mo sa 8 of Cups. Ang kasunod ng 8 of Cups and 9 of Cups. 9 of Cups is all about completeness, completion, fulfillment, happiness, satisfaction. Yun ang kailangan mong hanapin. Kaya nga umalis siya eh. Tingnan mo, umalis si 8 of Cups para hanapin yung ikasyam na cup. Hinahanap niya yung kaligayahan niya. Hinahanap niya yung magbibigay sa kanya ng saysay, ng energy, ng buhay, ng excitement. At yung magbibigay sa kanya na, ay masaya ako dito, fulfilled ako dito, may kontento ako dito. Yun ang hinahanap mo. Kaya don't settle kung nag-aaway na, magulo na, at kung talaga sarado na, don't settle for that. Huwag ka mag-dwell doon. Huwag kang huminto. Umandar ka, lumabang ka. Huwag mo sayangin ang oras mo sa mga bagay na wala na. Move on. Move forward. And i-follow mo sa 8 of Cups. Okay? Kahit hindi ka sure sa patutungahan mo, kahit hindi ka sure sa kakahinat na nito, pero kung may drive ka umandar, kung may drive ka na bitawan yung mga bagay na hindi talaga para sa'yo, magkakaroon ka ng mga bagay na talagang better pa sa inakala mo. Ito yon with a Page of Wands. Okay? Page of Wands, a card of good news. So may good news na darating sa iyo this time about money, about trabaho, about your passion. So antabayanan mo yan, okay? The 8 of Cups being clarified by the 4 of Swords. Yes, ipayapa mo na ang puso mo. Tigilan mo na, ipahinga mo na, mag-move on ka na, okay? Ito yung panahon na parang bitaw na, tama na. Parang sabi nito, kakalaban mo, kakayod mo, kakapush mo sa isang bagay na alam mo kailangan ng baguhin, kailangan ng iwanan. Ito yun, confirmation para sa iyo. You need to rest that totally and move on. Chase something that will answer your prayers, that will give you your satisfaction, that will give you what you want. At wala yun sa mga bagay na magulo. Okay? Ngayon, magkaroon ka daw ng tapang at kapayapaan sa puso mo to live in silence, to live in peace para sa mga bagay na kapayapaan ang dulot din sa'yo. Okay? In the area of your fortune, eto ka. May bago kang gagawin this time. Area of good news, meron kang bagong gagawin. Bagong trabaho, ito yun. Bagong project o bagong lugar. Some of you are really traveling or shifting on a new place, on a new endeavor, on a new industry. Nakita ko rin yan. And nakita ko sa inyo, kailangan mo ngayon ay confidence.
tapang na i-execute yan, tapang na harapin yan. Kasi baka masayang eh. Yes, may darating na bagong idea, may darating na bagong pagkakataon for you, pero kung wala kang tapang at confidence, mahasayang lang yan. Mapupunta yan sa ibang tao na ready yakapin yung blessing, ready yakapin yung challenge, at ready suungin, yung dapat suungin, magtagumpay lang. No, sabi ng spirits mo, wag mo sayangin yung pagkakataon, embrace it, embrace this transformation, and it will lead you to a brand new life. Okay, napakaganda for you. The Ace of Wands, i-clarify natin. Ace of Wands, ayun, lumipad. Wag, marami pala. Ace of Wands being clarified by, you have the Four of Wands. Yes, dalawang beses lumabas ang Four of Wands. 4-4 is all about protection. Protektado ka daw ngayon ng spirit guides mo. Ginagabayan ka nila. Kaya huwag ka na matakot mag-try, especially here with your decision making, with embracing a new opportunity, pag-iwan sa isang bagay na tapos na at pupunta ka sa mga bagong unfamiliar territory, pag-alis sa mga bagay na masyado ng conflict at pagtuunan ng panahon yung mga bagay na pwede pang i-work out, no? Sabi ng spirit guides mo, huwag ka matakot sumuong sa mga bagong bagay at be excited for something that will make you financially independent, because with the 4-4 of Wands and 4 of Wands, you are protected by them. Kaya wag matakot, wag mag-alala, protektado ka at okay kayong lahat. Okay? 4 of Wands clarifying the Ace of Wands. Yes, your idea, this move, this new thing na papasok sa life mo, magdudulot sa iyo ng stability. Okay? For you, for your family, for your future. Because 4 of Wands all about home setting. Para sa pamilya, siguro para sa ipon to. Baka this time around, makaipon ka na ng tama, magkaroon ka ng tamang sweldo para ma-provide yung sa school ng mga anak, matapos na yung bahay, mahulugan yung dapat mahulugan, mabayaran yung dapat mabayaran. Some of you ay parang sa maintenance or retirement plan, no? Nakita ko na talagang tong brand new life will give you a celebration for a brand new beginning sa buhay pamilya mo, no? Pwede sa anak, sa kapatid, sa pamilya, anywhere in your home setting. Ito na yung start for change. No, napakaganda for you. Sabi ng spirits mo, tumulay ka sa finish line mo ha. Huwag kang hihinto porque nang hinaan ka na loob o may aberya here and there. Dapat dire-diretso tayo and always come up on a better solution. Hindi pwedeng nakahantad ka lang dyan at naghihintay ka lang ng grasya. Kailangan kikilos ka pa rin. And meron kang confidence na execute ang plan para tagumpay ang makuha mo. Okay? Napakaganda for you. In the area of your divine messages, you have adjustments are required. Yes, parang sinabi ko sa iyo kanina, kailangan mo mag-adjust, kailangan mong dumadaan ka kasi sa transition, no? Ito 'yun, nasa adjustment period ka pa, pahilom, naghihilom pa yung puso mong sugatan o yung kaluluwang sugatan dahil sa mga nangyari in the past at meron kang bagong yayakapin. Kaya kung magkamali ka man, okay lang mag-adjust, okay lang na mangyari yun, okay lang na parang minsan hindi mo maintindihan ginagawa mo pero tumutuloy ka pa rin. Okay lang na minsan magkamali ka because nag-a-adjust pa yung sarili mo. So ngayon, daanan mo yung adjustment na yan. Patungo ka pa rin naman sa tagumpay mo, okay? Another message you have, surrender to the divine. Yes, napaka-importante, i-surrender mo na sa Diyos. Ito yun, with the Four of Swords. Ipahinga mo na, sukuan mo ng isang bagay na hindi gumagana and i-surrender mo na kay God. Kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. Kahit bitawan mo, babalik at babalikan sa'yo. Kung talaga nakatadhana yan for you. Pero ngayon, i-surrender mo na sa Diyos yung perfection, yung takot, yung kaba, yung mga bagay na pinag-iisipan mo, bakit nawala yun, bakit nawala to, bakit ako nasaktan doon, ipagpasa Diyos mo na lamang. May meaning yun, may dahilan yun, at may ruta ka this time on a brand new beginning. Okay? Yung advice, you have the Four of Wands. Wag na wag kang papapigal this time. Go on, find your finish line. Meron kang bagong tinutumbok, meron kang bagong blessing na magadala sa iyo sa bagong milestone ng buhay mo. Pwedeng makabili ka na ng ganito, makabili mo na yung bahay, o kaya mapundaran na yung ganyan. No? May milestone kayo, may celebration ako nakikita for you and your family. Either civil service exam, meron kang licensure exam, or may pinipilahan kang trabaho na sobrang konti lang natatanggap doon pero ikaw nakakuha, ganyan. So sabi ng spirits mo, continue eyes on the prize. And huwag na huwag kang duwag o atras abante o natatakot na suungin yung mga bagong bagay. Because this new blessing will lead you to your stability. Okay? Kaya itong bagong darating, huwag mo katakutan, itry mo muna, itry mo lang. Yan. Itry mo lang. Huwag mo agad hindian. Huwag kang agad choosy. Parang, ay, ayoko niyan. Hindi, try mo lang. Tingnan natin kung baka kaya mo. Makita mo pala, swak pala sa'yo yun. Hindi mo alam, di ba? So, try this and it will lead you to your stability. Okay? Clarify natin. Si Four of Wands. Four of Wands being clarified by, you have the Three of Pentacles. Yes. Bumalik tayo dito sa Three of Pentacles. Really talaga, people around you will help you. They are guiding force here. Nakita ko yan. Patungo doon sa mga bagay na ikakatagumpay mo, sa milestone mo, sa celebration mo. Nakita ko the right people will be there na aagapay sa'yo. Kaya kung natatakot ka man sumubok ngayon ng mga bagong bagay, sabi mo, hindi ko kaya yan, baka kulang pa ang experience ko dyan, baka hindi ko kayanin, pero parang kaya mo eh. Kasi
God will give you the right people to assist you to reach this milestone, okay? So, don't be sad and huwag ka munang mangamba. Kasi may darating na tulong, okay? Good for you. Ang outcome mo, ito yan. But first, bigyan mo kita ng fortune cards. Unang-una, you have chain of events that will affect your life. Yes, meron mga pagbabago this time. Talaga may maalis, may matatanggal, may hiyakaping bago, may darating na mga bagay na talagang you're gonna be an evolved Scorpio. So ngayon, chain of events, talagang dadaanan mo yan moving forward, okay? Another message, you have teapot, deep friendship with someone of the same sex. At baka ito yun. Three of Pentacles, dalawang beses lumabas. Talagang mga tao, mga kaibigan, mga co-workers or friends or family members, pwede rin, natutulong sa'yo at mag-a-assist sa'yo. Talagang deep friendship ito na agapay para sa pag-angat ng buhay mo. Okay? Another message, you have ladder, climbing towards success. Yes, paangat ka na. Sabi ko naman sa'yo, di ba kanina, paangat ka. Especially, may mga tumutulong sa'yo para umangat ka sa buhay. Sabi ko sa'yo kanina, ito yun. Nasa ladder of success ka na. Congratulations. Another message, you have harp, great happiness. Yes, ito yung time na to, magkakaroon ko talaga ng great happiness, especially here with the Knight of Wands. Nagsusugod ka sa isang bagay na i-enjoy mo yung proseso at patungo ka na sa independence mo pagkamal ng perang para sa'yo. Okay? Ang outcome mo, but first, bigyan mo na kita ng fortune teller cards. You have a forgotten spell will bring you unexpected blessings. Oh, meron ka daw dinasal dati o meron ka minanifest dati na nakalimutan mo na hindi mo na matandaan na minanifest mo yun, darating daw siya this time. So magugulat ka na lang, parang, ay oo nga no, dinasal ko to dati. Congratulations, parating na yung blessing na yun. Another message, you have magic flows where intention goes, manifest your dreams. Yes, ngayon, tayo mo talaga to, really manifest at pakiramdam mo sa kamay mo, sa paligid mo na nandyan na yung minamanifest mo. That is the secret for manifestations, okay? Another message you have, congrats ha sa minamanifest mo. Nandito na daw. A new chapter is beginning. Yes, ito yun. Talaga may aalisan ka na bagong bagay. A new chapter is unfolding in your life and embrace the change. Yes, talaga may change ka this time. Congratulations. Ang outcome mo, ito yon, Scorpio. What is the sign that is happening na para maganap na yung luck and success? But first, ihanda mo na yung isang tanong, isasagot ha. Sasagutin ko yan after this. Okay? Ang outcome ni Scorpio for mid-August luck and success that will change your life and sign that is happening na, ito yon. You have the Empress card. Wow! Nakita ko ito, Scorpio. Pag naramdam mo na parang umaandar na yung pinaplano nyo, yung binubuo nyo, tapos wala nang harang, wala nang parang bigla-bigla nag-a-arise na problema, ayun, okay na yan, pwede na yan, lumalagpas ka na sa test, lumalagpas ka na sa test sa'yo ng kapalaran mo at mag-go on na yan in your favor. Nakita ko rin na kapag naramdaman mo bigla na parang, ay okay ako, bakit wala akong kaba? Bakit parang ang saya-saya ko today? Bakit parang wala akong alinlangan for something? Parang magaan. Yun. Pag naramdaman mo yung part na yan, that is the sign that malapit na yung success mo at luck mo sa isang bagay. Okay? Nakita ko to, self-love, self-care. Bigyan mo doon oras sa sarili mo, magpahinga ka, matulog ka, go out, take a vacation. Because importante daw this time ang iyong self-preservation, your self-love, self-care. Okay? Lahat daw ng ginagawa mo sa paligid mo magiging okay yan. Kaya sabi sa'yo, di ba dito? All is well. Lahat ay magiging maayos din. Kaya ikaw, relax ka na ha. Maramdaman mo yan this time. Pag nakapag-relax ka sa'yo, parang gumagana, parang okay ang lahat. Yun na yun. Yun yung sign sa'yo na everything is going smoothly in your favor. So ngayon, take time for yourself. Relax lang. Gumagana ang lahat to, umuubra ang lahat. Nagkakaroon ng tamang proseso at saka nag-lead siya sa mga bagay na plano mo. So ngayon, relax ka na. And huwag mo na masyadong pagudahan pa at huwag ka na masyadong mangamba. Okay? Ngayon, bigyan mo na maraming oras ang sarili mo. Empress cards being clarified by the Three of Swords. Yes, nanggaling ka na sa pagdadapa, nanggaling ka na sa talagang 3-3 to. Three of Swords, Three of Swords, Three of Pentacles, and Three of Swords again. Talagang meron kang ancestors sa tinutulungan ka na namayapa na. So, ipagtirik mo silang kandila mamaya ha because they are there protecting you and guiding you. So, marami ka ng pagkadapa before. Alam ko, marami kang alinlangan, marami kang takot, marami kang sana mangyari, sana matupad. Nakatakot, baka mag-fail na naman ako, baka mag-fail na naman. Huwag mo laging isipin yon. Just relax your heart. Masyado mong iniisip yung nega, okay? Naghihilom ka na, kaya huwag mo na ito babalikan, okay? Create something that is better for you and with you. Nag-grow ang mga paligid, huwag mo na isama pa yung nega, okay? Learn from the past but always move forward, okay? Scorpio, that is your mid-August luck and success. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question, okay? Mabilisan lang to, Scorpio. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel card to clarify this question. So pasalamatan mo ngayon ang angel guide mo, nasa tabi mo siya ngayon at kina-clarify niya sa'yo itong question mo na ito, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes, inhale.
And exhale. This is the answer to your question. You have the King of Pentacles in reversed. You have the Ace of Swords upright. You have Yes card. And you have Be Assertive. Okay, sabi ng angel mo, maging assertive ka. Tanungin mo, harapin mo. Maging prangka ka, maging palaban ka, maging assertive ka, ika nga. Para sa mga bagay na gusto mo makuha. Hindi pwedeng maghihintay ka lang, makikinig ka lang, o nakaupo ka lang dyan. Kailangan ilaban mo yan. Kunin mo. Be assertive. Be the doer, ika nga, to get that. And may sagot ka, yes. So, makalma ka na ngayon, no? Ilaban mo yan because makukuha mo yung magandang bunga niyan. So, yes, ang sagot mo. Sabi naman ng spirits mo, with the Ace of Swords here, be clear. Okay? Maging clear ka sa isip mo, sa gusto mong patunguhan yan, sa plano mo, sa goal mo, no? Dapat eyes on the prize at malinaw sa'yo kung ano talaga yung gusto mo. Baka mamaya gusto mo lang ngayon, pero bukas hindi. So, kailangan parindigan, klaro sa'yo na yan talaga ang hinahangad mo. And also, have a clear communication daw. Pag-usapan, okay? Kaya be assertive eh. Sa yung assertion, na isang bagay, kailangan maliwanag ang pagkasalita mo, ang communication mo para maintindihan ka nila at makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Especially here with the King of Pentacles. Parang sabi ng spirits mo, maging sigurista ka ha. Huwag puro bigay lang ng bigay, laban ng lalaban, gawa lang ng gawa. Kailangan kahit paano sigurado ka na yung tinutumbok mo ay talagang gustong-gusto mo yan at may mahihita ka dyan, okay? Because huwag ka magsayang ng oras, huwag ka magsayang ng passion, huwag ka magsayang ng pagkakataon kasi pwede mo pa ilaan yan sa magagandang bagay. Kaya ngayon, make the most out of this. Baka kasi pag nakuha mo na yung sagot sa question mo, humayahay ka na, maging kampante ka na, sayang. No, ngayon, kailangan keep on building this and keep on working hard to really extract the good blessing from your question. Ngayon, kailangan malinaw sa'yo kung anong gusto mo. Be a doer, pagsikapan mo pa para makip sa life, and be assertive, and the answer is yes. So congratulations sa question mo, Scorpio. Yes ang sagot sa'yo. This is the answer to your question. Sana po yung nakaresonate ka. This is also your mid-August luck and career. Sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.